Tayo po tayong lahat and open our Bibles on the book of Galatians chapter number 5. Galatians chapter number 5. Isang verse lang po babasahin natin sa ating panimula, verse number 17. Galatians chapter 5 verse 17. Nandiyan na po tayo? Yan, kung nandiyan na po tayo, sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Tayo po ay manalangin naman namin, Diyos, dakila, makapangyarihan at banal na Diyos, kami po'y lumalapit po sa inyong paanan. Kami po'y naninikluhod, O Diyos, sa oras po na ito. Nanawa, Panginoon, buksan niyo nga po ang aming pangunawa ukol sa inyong banal na salita. Sa may papangaral po ngayon, kinikilala ko po ang aking kahinaan, O Diyos, sa inyong harapan. At ang kakulangan ng kakayanan na nagagaling lamang po sa inyo. Panginoon, kayo na po ang aming pinagkakatiwalaan. At sa akin po mga naaral, ipaalala niyo po sa akin, upang maipangaral ko po, Panginoon, maging yung mga nais nyo pong masabi po ngayong umaga. Lord, I know that Thy desire ay yung church mo ay ma-edify at magamit mo for your purposes. And Lord, if we neglect these truths, especially itong may papangaral po ngayong umaga, Lord, we could not and we will fail in our Christianity. So Lord, help us. May be to you all the glory and praise this morning. Christ, and we pray. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. Let me start a series, mga kapatid. Dahil yung Romans chapter 12 ay hindi ko mababalikan. For reasons na meron tayo sa church natin na mga bagong tao. Hindi sila dating hindi tao at naging tao, kundi mga bagong tao. Alright? So, I will start a series about the Christian life, and I will start with this topic. Two conflicting natures. That I believe each and every one of us na mga mananampalataya should be we need to understand this truth about the two conflicting natures of the believer. Okay? So as we approach this study, I am aware of our status as a church. Mga kapatid, meron tayong spiritual temperament at yun yung madalas ginigage ng mga manggagawa ng Diyos pagdating sa simbahan. It could not be denied that the Lord had given us no little consolation for the souls He had allowed us to minister unto. Nakikita natin na tayo po ay nabibigyan ng mga open doors to preach the gospel. Mga tao na kung saan dati wala naman tayong access, but by the grace of God, we have now. Acquaintances that turn to church attenders and members. To this, we ought to give God our thanksgiving and praise. So, yung mga tao na naalaw tayo ng Diyos, na sila po ay pagministeran ng salita ng Diyos, mga kapatid, dapat pasalamatan natin ng Panginoon. Dahil hindi natin deserve ang kahit na ano pong yan. However, mga kapatid, if we are to increase in number, kung tayo po ay madaragdagan sa bilang, we should also be made aware na ang bawat taong nadadagdag ay may kanya-kanyang mga problemang dala-dala. Tama po ba? Bawat isa sa atin dito may kanya-kanya tayong problema, individual, personal. At pagsama-samahin mo yung lahat ng problema natin at magsama-sama tayo, ibig sabihin tayong lahat ay problemado. Tama po ba? Because kung lahat tayo dito may problema, may kanya-kanya tayong suliranin, may kanya-kanya tayong pinagdaraanan, at magtitipon-tipon tayo, ibig sabihin maraming problema yon. Alright? Tama po ba? Problems, I am afraid to say, that does not dissolve when we got saved. Hindi po yun parang bula na nawala nung tayo ay naligtas. Problems which needs constant surrender to our Lord
and personal sacrifice. Isa pong karakteristik ng isang sanggol ay ang hindi nito ang inability o kawalan niya ng kakayanan na i-resist ang kanyang mga kagustuhan. Diba? Kapag nagugutom siya, syempre, iiyak siya para makuha niya yung kanyang gusto. Now, maintindihan nyo kung bakit ko po yung sinabi mamaya, na what's acceptable to the world might not be acceptable to the Lord. Maaring yung katanggap-tanggap sa sanlibutan, iniisip natin okay lang, yung ating ginagawa okay lang, yung pamamaraan natin sa pang-araw-araw, pero mga kapatid, it might not be acceptable to the Lord. It could be with the world, but not with the Lord. Saints should be saintly by sanctification. That, my brethren, is what we need if we are to move forward as a church. Kung gusto natin na tayo po ay mag-move forward sa church, hindi lamang to increase in numbers. Dahil sabi ko nga po sa inyo, if we increase in numbers, and hindi na-address yung ating mga personal needs in our lives, at hindi na ayos yung ating mga buhay by our Lord Jesus Christ, then magpapatong-patong lang ang ating mga problema. And it could be Sunday after Sunday, we are going to church, pero there's no change at all in our lives. It is very possible to go to church in a routine basis. Ibig sabihin, habitual na lang, ginagawa mo na lang, but then wala na talagang power in what you're doing. It is very, very possible for that to happen because we neglect the sanctification of God. Big sabihin, yung pagpatuloy na pagkilos ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya, binabago siya na maging kamukha siya ni Kristo Jesus. So I will deal with this subject, mga kapatid, two conflicting natures. Two conflicting natures. And let me say at the onset na ang merong lang two conflicting natures ay mga saved na tao. Kung ang isang individual ay hindi ligtas, wala siyang two conflicting natures. Meron lang siyang one nature. At may kita natin kung ano yon maya-maya. Pero pwede ba tayong maring itanong natin, preacher, hindi ba't lahat naman ng tao ay anak ng Diyos? Di po ba may ganong kaisipan? Na ang bawat tao daw, kahit sino, kahit ano pa yan, kahit saan ipinanganak, lahat yan ay anak ng Diyos. Pero kung sasaliksikin natin ang salita ng Diyos, yun po ay matatagpuan nating hindi po accurate, hindi po tama, mga kapatid. In Genesis 1:27, nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang imahe. Tama po ba? God created man in His own image. All is well and perfect. All is good in the Garden of Eden. But then, sin entered into this world. Pumasok ang kasalanan, and man lost that perfect image. Kaya pag pumunta ka ng Genesis chapter 5, may kita natin dito sa umpisa, mga kapatid, nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang imahe. Sabi ng verse number 1, this is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made He him. Maliwanag na nilikha ang tao in the likeness of God. Pero, pag tinignan mo pababa, male and female created He them, verse 2, and blessed them and called their name Adam in the day when they were created. Verse number 3. And Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness, after His image. Not anymore in the image of God, but in the image of man. Bakit po? Dahil ang tao ay nagkasala na laban sa Diyos. And when man sinned against a holy God, he lost that perfect image na yun yung mark, mga kapatid, ng creation ng Diyos sa tao, that he is created in the image, in the very image of God. But because of sin, that was marred and that was destroyed or that was lost. Kaya po may mga talata tayong mababasa in 1 John chapter number 3 verse number 10. In 1 John chapter 3 verse number 10, may mababasa kang mga gantong talata at mapapaisip ka na lang kapag narinig mo. Ang sabi niya, in this, the children of God are manifest and the children of the devil.
How come na nangyari na meron ding anak ang dyablo? It's because of sin. Mga kaibigan, mga kapatid. It's because of sin. Kung merong children of God, there's also children of the devil. At ang sabi sa John chapter 8 verse 44, ye are of your father the devil. And the lust of your father he will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth. When he speaketh a lie, speaketh of his own, for he is the father of it. Di po ba? So may kita natin sa mga talata pong yun, nilikha ng Diyos, yes, that's given, nilikha ng Diyos ang tao in His image, sa image ng Diyos. Pero nung nagkasala ang tao, wala na. Own image niya na yon. At ang ipapasa lang ni Adan sa kanyang anak ay sarili niyang imahe. Not anymore that image of God. And since then, mga kapatid, marami na, they are considered children of the devil and their father was the devil. In Ephesians chapter 2 verse 3, isa pang tawag sa mga taong ito na napahiwalay sa Diyos. And by the way, we are among those. Amen. Tayo po ay kabilang doon nung hindi pa tayo ligtas. Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 3, among whom also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature, ano pong sabi ng Bible? The children of wrath, even as others. So hindi lamang children of the devil, at yung ama ay diablo, kundi also children of wrath. Because the wrath of God is awaiting those na hindi pa nakasampalataya sa Panginoong Hesus. So ang term, children of wrath. Pero dumating ang Panginoong Hesukristo. Amen? In 2 Corinthians chapter 4 verse 4, 2 Corinthians 4 verse 4, ang sabi ng Bible, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, and Christ, ang sabi ng Bible, who is the image of God. So nakita nyo yung sabi po nung umpisa, nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang image, nawala ng tao yung image na yon because of sin, and Jesus Christ came on the scene as the very image of God. Siya yung very image. So kung meron kang hahanapin kung sino ang Diyos, kung ano itsura ng Diyos, kung ano ang Diyos, wala ka ibang titignan kundi ang Panginoong Hesus. He is the very image of God. Ang sabi ng Bible dito, who is the image of God should shine unto them. In 1 Corinthians 15 verse 46, 1 Corinthians 15:46, let me tell you, kung ano ang nawala ni Adan, Jesus Christ will restore. What Adam lost, Christ restores. In 1 Corinthians 15 verse 46 hanggang 49, ito po ang sabi ng Bible, howbeit, that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. The first man is of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. As is the earthy, such are they also that are earthy. And as is the heavenly, such are they also that are heavenly. And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly. And what is that image? That is the image of God. Amen. That is why in Galatians 3:26, mga kapatid, Galatians 3:26, when a person lost, children of the devil, child of the devil, okay, child of wrath, when that person comes to the knowledge of the Lord Jesus Christ, kapag nakilala niya ang Panginoong Hesukristo bilang kanyang tagapagligtas, bilang kanyang tagapagligtas ng kanyang kaluluwa, bilang nagbayad ng kanyang mga kasalanan, Galatians chapter 3 verse 26, the Bible says, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Kailan ka naging children of God? By faith in Christ Jesus. Amen. From being a child of hell and child of wrath and child of the devil,
Nung ikaw, napakinggan mo yung ebanghelyo ni Kristo, napakinggan mo yung mensahe ng kaligtasan, napakinggan mo yung mensahe ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo na siya'y nagbayad ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo, krus, kamatayan sa krus ng Kalbaryo, pagkalibing muling kagabuhay sa ikatlong araw. Narinig mo yung mensahe ng Diyos na yon. From being a child of hell, by faith in Christ Jesus, you became a child of God. That's a transaction na kailangan bawat tao ay maintindihan that it is only through Christ that we have salvation. Sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus, meron tayong kaligtasan. Apart from Jesus Christ, you cannot be a child of God. For I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesus saith unto him. Walang ibang pamamaraan. Not religion, not any church, not any denomination. Walang kahit na anong pamamaraan. It is only through Christ and in Him alone that I became a child of God. That you will become a child of God by faith in Christ Jesus. Now, when we became a child of God, sana naiintindihan natin yon, na tayo po ay magiging anak lang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Wala pong ibang pamamaraan. Amen. Hindi po pamamaraan ng mundo, hindi pamamaraan ng kahit anong simbahan. Ang simbahan, sasabihin nila sa'yo, para maligtas ka, gawin mo itong mga bagay na to. Palatuntunan na to. Maging matapat ka sa mga bagay na to. Pero ang sabi ng Biblia, faith in Christ Jesus. It's not man's way, it's God's way. Ngayon, kapag naging anak po tayo ng Diyos, dapat po matutunan natin ang Biblia para po tayo lumago. Tama po ba? One of the things na dapat nating maunawaan ay yung tungkol sa ating practical nature. Meron pong struggle at totoo po yun sa bawat mananampalataya. Merong gera sa loob natin. May nature tayo na inclined sa kasalanan at may nature tayo na inclined sa kabanalan. At nagtatalo po sila. 'Di ba nabasa natin Galatians chapter 5? Anong sabi niya dun sa talata natin? For the flesh, verse 17, lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. Imagine, hindi mo magagawa yung mga bagay na gusto mong gawin. You cannot do the things that you would. Why? Because there is a battle inside of us. Lahat ng mga child of God, lahat ng mga children of God, we have this inward battle and war ongoing within us. Meron pong battle na nangyayari ngayon sa atin. Amen. No? Yung isa, sabi niya, matulog ka na lang. Pagod ka na. Yung isa, sabi, makinig ka lang. Kailangan yan ang kaluluwa mo. Ang sabi ng isa, uwi ka na. Sige na, pagod ka na. Sabi ng isa, wag, kailangan mo na salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ang sabi ng katawan mo, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. No? There is a war that is ongoing on our members. One, ang kanyang desire ay ma-fulfill ang lust of the flesh. And the other, ma-fulfill ang desires of the Father. So number one, okay, let us deal with, una, identification muna. Kilalanin muna natin kung ano yun. Preacher, ano ba yung war na yan? Ano ba yung magulo na yan? Ano ba yung naglalaban na yan sa akin? Konsensya ko lang ba yan? Yun ba, preacher, yung parang bumubulong sa akin? Aba, pag ganyan ang usapan, mag-ingat-ingat tayo kung may bumubulong. Ano po? Okay? So, i-identify muna natin mga kapatid. Okay? Pinag-uusapan natin two conflicting natures ng isang anak ng Diyos. Tandaan mo, kapag hindi ka pa anak ng Diyos, wala kang two conflicting natures. Itong unang nature na to, ito lang ang meron ka, yung pangalawa wala.
Okay? Kasi walang magko-conflict dahil wala naman tong isa kung hindi ka saved. So, una, kailangan natin maintindihan, meron tayong tinatawag pong old nature at meron tayong tinatawag na new nature. Di ba? Ang hirap. Luma at bago. Okay? Old nature. New nature. Old, new. Mahirap, madali. Pag yung old at ang new, nahirapan ka pa dyan, ewan ko na lang. So, meron po tayong dalawang nature ha. Lahat na mananampalataya, merong dalawa. Isang luma at isang bago. Ngayon, itong luma na ito at itong bago na ito, may mga pangalan sila. So, itong mga pangalan nila mga kapatid ay terms na nagdi-describe sa kanila para mas lalo mong makilala at malaman kung ano yung nature na yan. May mga terms associated, may mga names associated sa natures natin. Unahin na natin sa old nature. Okay? O, unahin ko po ha. Ako po ay sigurado na bawat isa dito, lahat tayo dito may old nature. Okay? Lahat. Walang exempted. Kahit sanggol, meron yan. Okay? Bawat isa sa atin dito may old nature. Bawat isa. So, kahit sino nakikinig ngayon, applicable to sa'yo. Meron ka nito. Sigurado. Dahil, anak ka ni Adan. Nanggaling ka kay Adan. So, naipasa sa'yo to. Okay? Walang sino man dito ay exempted ako dyan. Bakit? May iba pang ginawa ang Diyos na tao. Hindi niya lang nasabi, ako yung anak nun. Walang ganon, mga kapatid. Walang ganon. So, bawat isa sa atin dito, we are in Adam. So, dahil doon, lahat tayo nanggaling kay Adan, lahat tayo merong lumang nature na ito. Lumang pagkatao na ito. So, unang tawag dito sa old nature, mga kapatid, flesh. Open to John chapter number 3. Okay? John chapter 3. Isang tawag sa old nature, flesh. Laman. John chapter 3, verse number 6. John chapter 3, verse number 6. Ang sabi ng Bible, that which is born of the flesh is flesh. Okay? And that which is born of the Spirit is Spirit. So clearly, flesh tayo. Kasi we are born of flesh. Pinanganak tayo sa laman, so tayo po ay laman. So isa sa pagtawag sa luma natin pagkatao ay flesh. Mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon, tingnan natin ibang karakteristik niya. Romans 8 verse 8. Oh, pero wag nyo, yung John chapter 6, hawakan nyo lang dyan. Huwag kayong aalis. Tapos punta muna tayo ng Romans chapter 8. Sa Romans chapter 8, binigyan tayo ng description tungkol sa flesh na ito. Sa Romans chapter 8 verse 8, ang sabi ng Bible, so then they that are in the flesh cannot please God. So hindi lamang tayo pala ay flesh o ang pagkatao natin flesh, kung hindi, sabi na ng Bible, sila na mga nasa laman ay hindi kayang magbigay, hindi pleasing, cannot please. Okay? God. So, walang pakialam ang Diyos kung maganda yung flesh mo, kung relihiyoso yung flesh mo, it cannot please God. It is still flesh. Isa pa, John 6 verse 63. John 6 verse 63. John chapter 6 verse 63. Ang sabi niya dito, it is the spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Nakita natin? So, hindi lamang sabi ng Romans 8:8, hindi ka makaplease sa Diyos, hindi ka makapagbigay luwalhati sa Diyos, okay, hindi ka makalugod sa Diyos, yung please, kung hindi sabi niya, the flesh also ay walang pakinabang. It profiteth what? Nothing. Preacher, grabe naman. Grabe naman ang Bible. Anong walang pakinabang? Ang ganda-ganda ko kaya.
Ano walang pakinabang ang kisig-kisig ko kaya? Tandaan natin lahat ng yan, maglalaho mga kapatid. Dahil merong end. The things that are seen are temporal. But the things which are not seen are eternal. So, ang ating flesh, sa palagay natin, nagbibigay tayo ng mataas na premium tungkol sa ating sarili, sa ating laman. Pero mga kapatid, sabi ng Bible, walang pakinabang yan. It profited nothing. Isa pa, Romans 7. Romans 7, tungkol sa flesh na ito. Hindi lamang hindi siya makalugod sa Diyos, hindi lamang wala siya pakinabang, sabi ng John chapter 6, verse 63, but also in Romans 7, verse 18, ang sabi ng Bible ay ito po, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. Dwelleth no good thing. So walang mabuting bagay ang nasa ating flesh. Nandiyan pa po kayo? Ngayon, kapag may magsasabi, o ba, ikaw ba, pag ikaw'y mamatay, saan ka pupunta? Alam mo ba, saan ka pupunta? Oo naman. O saan naman? Sa langit. Bakit mo naman nasabing sa langit ka? Mabuti naman ako eh. Mabait naman ako eh. Wala naman akong ginagawang kriminal na aktibidades. No? Pero mga kapatid, base sa kanya yon, base sa pangunawa niya yon. Pag kinamusta mo yung Bible, babagsak siya. Kasi ang sabi ng Biblia, sa flesh dwelleth no good thing. Yung good sa paningin natin, hindi good sa paningin ng Diyos. Nandiyan po kayo? So, kung sa palagay natin, good enough na tayo, mabuti na tayo, pag tinanong mo ang Diyos, masama ka pa pala, masama ka pa rin. Ibig sabihin, mali ka, tama ang Diyos. At kung sinabi ng Diyos na sa flesh, dwelleth no good thing, agree with the Bible and reject your own understanding. Kasi ang sabi ng Biblia, I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. Wala. Diba? Nakaka-depress tong message na to. Kung hanggang old nature lang tayo. Dahil may kita nyo kung gaano kawalang pag-asa ang tao, at kung gaano ka-destructive ang kasalanan sa buhay ng tao. Pero salamat, merong new. Hintayin nyo. Okay? Old pa lang eh. Okay? So pangalawa mga kapatid, isa pang tawag, hindi lamang po flesh, kundi, ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, natural man. Isa pang tawag sa old nature natin ay natural man. So hindi lamang tayo flesh, na walang good, na profited nothing, okay? Kundi sabi ng Bible, tayo natural man. Ang natural man, sabi ng talata, receive it not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Ang natural man, hindi siya makareceive ng things of the Spirit of God. Ibig sabihin, kung gusto mo talaga na ikaw ay lalago sa pananampalataya, kailangan may espiritu ka ng Diyos. At ang taong walang espiritu ng Diyos, ang tawag ng Bible, natural man. Okay? Bakit siya natural? Because wala pa sa kanyang spirit. Kasi pag napunta na yung spirit sa tao, sa pagkakataon na siya ay nananampalataya kay Kristo, ang tawag na sa kanya, spiritual. Hindi dahil nag-iisip siya lagi ng spiritual, kundi may espiritu na sa loob na nakatira. Nandiyan pa po kayo. So pangatlo, hindi lamang natural man ang tawag at flesh, kundi Ephesians 4:22, tinatawag din po itong old man. Not just natural man, but old man. Ephesians chapter 4, verse 22. Ephesians chapter 4, verse 22. Ang sabi ng Bible, that he put off concerning the former conversation, the old man. Binigyan tayo ng karakteristik ng old man, which is corrupt according to the deceitful lust. So, ang old man na ito, tandaan natin na lahat po ito ay descriptive ng ating lumang pagkatao. Hindi yung, ay, anong meron ka? Flesh. Ay, sa'yo, natural man ako eh. Ay, ikaw, old man. Hindi ganoon. Lahat yan nasa sa'yo. Okay? Lahat yan descriptive ng luma nating pagkatao na bawat isa sa atin dito, nakaupo man nakatayo, lahat tayo dito, meron. At nasa sa atin. Diyan po kayo? Papaliwanag ko mamaya, kahit na save tayo, hindi nawala yan. Kahit naligtas ka, nandiyan yan. Papaliwanag ko kung paano nangyari yun.
Amen. Yan pa po kayo. So, old man. Ang old man, deceitful, mapandaya. Okay? Corrupt siya. Bakit? Kasi hindi niya iniisip yung consequence. Iniisip niya lang yung kanyang sarili. Corrupt siya according to the deceitful lust. Alright. Number 4. Not just natural man, flesh, and old man, but it also in 2 Corinthians 4:16, 2 Corinthians 4:16, it is also called the outward man. At nakakalungkot dito sa outward man, sabi ng verse, though the outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. So, ang outward man, mawawala po siya, maglalaho po siya, magpe-perish siya. Pero anong sabi? Kung ayaw mo mag-perish, believe on Christ. Okay? Kung gusto mo eternal life, believe on Christ. Pero ang tao, mga kapatid, because he is an outward man, he will perish. He will perish. Isa pang term regarding our old nature, Jeremiah 17:9, verse 9. Jeremiah 17 verse 9. It could also be termed as the heart. Yung puso, no? Kaya mahirap yung mga sinasabi sa TV, no? Sundan mo ang iyong puso. Ano sabi ng Jeremiah 17:9? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Who can know it? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? And from the heart, sabi ng Matthew 15:19, pag binasa mo yun pababa, cometh from the heart proceed evil thoughts. At yung mga kasalanan, doon nanggagaling, doon nagmumula. From the heart, mga kaibigan, mga kapatid, not just the heart, not just the outward man, di lamang yung lima na yan, but it also in Romans chapter 8, again, verse 7, it is also called the carnal mind. The carnal mind. Romans 8:7. Basahin natin. Diyan pa po kayo? Ang sabi ng Bible, because the carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Alam mo, bakit din maraming tao ngayon di nasa-save? Bakit hindi sila sumampalataya kay Kristo? Napakadali lamang naman dapat talagang maligtas dahil libre, walang bayad, niregalo na nga lang ng Diyos. Pero bakit ayaw pa rin maligtas ng tao? Because he has a carnal mind. Ayaw niya mag-subject to the law of God. Ibig sabihin lamang kung anong gusto ng Diyos, ayaw niya. Kontra siya doon. Kasi away tayo eh. Yun yung carnal mind. At kapag ang tao may carnal mind, ayaw niyang gawin yung gusto ng Diyos. Amen. It is not subject to the law of God, neither indeed can be. Romans chapter 7, dito lang tayo sa malapit, verse 17. Lastly, now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Sin. That old nature is also termed as sin. Preacher, kala ko ba, binayaran na ni Kristo yung ating mga kasalanan? Yes. Amen. Binayaran po ni Kristo ang ating mga kasalanan, sins. Pero hindi pa nawawala sa tao yung sin. Yun yung ugat. Yung kasalanan ay bunga lang. But that sin in us, that old nature, ay hindi pa po nawawala. Kaya, maintindihan nyo, kasi kahit tayo ay saved, nagkakasala pa tayo. Bakit? Bakit? Because sin is in us. Sabi niya, now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. O ngayon, punta muna tayo dun sa new nature, mga kapatid. Nakita natin from this characteristic and from these names, how wicked, deceitful, and vile the old nature is. And I hate to say this, pero this is the truth. Kahit tayo ay saved, nasa sa atin pa din yan. Amen. Nasa sa atin pa din yan. Tiga mo, wag ka lang magbasa ng Bible, wag mo lang gawin yung mga ginagawa mo para sa Panginoon.
kalimutan mo lang manalangin, kalimutan mo lang, tignan mo mangyari sa'yo. Tama? Makakagawa ka ng mga, uy, parang ano ito, ba't napamura ako ngayon? Uy, ba't napaganto ako ngayon? Because sin is still there. At kapag hindi natin, pag ito yung ating napakain, siyempre lalakas yan. At yan yung magmamanifest sa bibig natin at sa buhay natin. Yan yung makikita. Kaya ka magtataka eh, ligtas ba yan? Ganun yung mga tanong, di ba? Ligtas ba yan? Kung ligtas yan, ba't ganyan yan? Di kasi nila naintindihan, kahit saved ka na, hindi ito nawawala. Diyan po kayo? The old nature ay hindi po parang naglaho nung tayo ay nagkaroon ng bagong nature. Pero ipapaliwanag ko yung dynamic kung paano ngayon to. So para pala tayo preacher may 'di ba may mga yung double syndrome, yung di mo alam kung dito ka o kung ano man yung gusto mong isipin. But actually, pag binasa mo yung Romans 7, ganun nga yun. Malilito ka sa kung ano nangyayari kay Apostle Paul. Why? Dahil meron ng war. Merong gustong hilahin siya na gumawa ng mali at merong gusto siyang hilahin para gumawa ng tama. Amen. Yung isa inihila siya, pabalik ng bahay. Yung isa inihila siya, papuntang church. Ganun talaga. Amen. Totoo yun. Merong church na naman. Isipin nyo, pag manonood ka ng TV, ang dali-dali. Hihiga ka lang. Ay, TV. Pag may kinig ka ng preacher, ang hirap, parang ang bigat-bigat, may dumbbell ka. On. Amen! Pero kapag, pag yung manonood ka lang ng TV, manonood ka lang ng mga soap opera, ang dali-dali. Diba? Bakit ganun? Dahil dito yun. Dahil yung things of the flesh, mga kapatid, nasanay na dun yung katawan natin. So yun yung mas madaling gawin compared sa spiritual things. Okay? So titigan natin, may mga pangalan. John 3, di ba? Kanina, kita natin flesh. In John 3, verse 6, that which is born of the flesh is flesh. And that which is born of the Spirit is... so, kabaliktaran niya or kapantay dito. So, kung yung old ay flesh, the new nature is Spirit. The new nature is Spirit. In 2 Peter chapter 1 verse 4, 2 Peter chapter 1 verse 4, hindi lamang Spirit ang designation tungkol sa ating bagong pagkatao, pero sa kay Peter, meron siyang term. 2 Peter chapter 1 verse 4, whereby, sabi niya, are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature. So, hindi lamang spirit, kundi also divine nature. Bakit divine? Bakit sinawag na divine nature? Dahil galing sa Diyos. Amen. It doesn't came from the world. It doesn't came from the corruption of this world. It came from something divine. It came from our God. Nanggaling ito sa ating Diyos, so it is divine. Okay? Pangatlo. One thing. Okay, pangatlo na. Ephesians 4. Ephesians 4:24. Kung ang tawag sa Kanya, dun sa ating lumang pagkatao ay old man, according to Ephesians 4:24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. So old, mahirap ba? Old, new. Okay. Hirap no? Hirap alalahanin. Yung isa old, yung isa new. Old man, new man. Tingnan niyo yung operation nito. Anong sabi niya? Created in righteousness and true holiness. Righteousness and true. Yung 22, contrast dun sa old man. Yung old man, deceitful lust. Yung namamanifest sa kanya. Pero sa new man, sa verse 24, righteousness and true holiness. Praise God. Amen. May contrast, may kaibahan. Okay.
Pang-apat, hindi lamang new man, 2 Corinthians 4:6. Diba kanina? The outward man, though the outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. So, hindi siya outward. Sa new nature natin, inward man. Inward man. Yung outward natin magpe-perish, yung inward natin ay marirenew day by day. Romans chapter 7 verse 23, it is also termed Romans 7:23, but I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my member. Verse 25, I thank God through Jesus Christ our Lord, so then with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. It is termed as also the mind. Okay, mind. As contrasted to the heart, that is deceitful above all things and desperately wicked. Now, in Romans chapter 8 verse 9, Romans 8:9, may kita din natin dito na nung binigyan tayo ng bagong nature, nung tayo ay naligtas, merong spirit na nag-reside sa atin. Also, in Romans 8:9, ang sabi ng Bible, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any have not the Spirit of Christ, he is none of his. So, dalawang espiritu, mga kapatid. Spirit of Christ and Spirit of God. At lahat ng yan, mga kapatid, nakatira sa'yo, nasa sa akin. Kung ikaw ay saved, you have all of that. Okay? Nandiyan po kayo? Kung ikaw ay ligtas, kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo Jesus, meron kang spirit, may divine nature ka, meron kang human, may inward man ka, yung mind mo, okay, nandyan, may Spirit of Christ and may Spirit of God tayong lahat. Praise God. So, na-identify natin, mga kapatid, what is the old nature and what is the new nature. Okay? So far, nakakasunod tayo? Naintindihan ba natin na lahat tayo dito, lahat ng nakaupo ngayon, lahat ng part dito, lahat na nakikinig, all men, mayroong old nature. At ang merong lang new nature ay yung mga saint, yung mga sumampalataya kay Kristo Jesus. Maliwanag po yan. Okay? Preacher, paano to? Paano yung mga tao, preacher? Nagsisimba sila. Nagbago yung buhay nila sa pagsisimba nila. Dati silang manginginom, dati silang sugarol, dati silang ganto-ganto. Pero nung nagsimba sila, iniwanan nila lahat ng yun. Tapos, nagbago yung buhay nila. Pero, pag ganun, posible ba na hindi ligtas yung ganun? Ay, mga ganyan tanong eh. Di po ba? Nakakasunod kayo? Isipin mo, ganun dati yung buhay, barumbado. Nagsimba. Umayos-ayos. No? Umayos-ayos. Nawala yung pagiging barumbado niya. Nagsimba eh. So, nung dahil nagsimba siya, tinalikuran niya yung mga bagay na yun. Ngayon, sa quote, paano naglilingkod na sa Diyos? So, ang tao na ito, dahil ba nakita mo na may pagbabagong ganon, masasabi mo, naligtas na yung tao na yun? Mga kapatid, the only thing para masabi mo ligtas yung tao na yun ay kung sumampalataya siya kay Kristo Jesus. Dahil napakaraming mga tao dito sa mundo, hindi naninigarilyo, hindi nagiinom, hindi gumagawa ng mga krimen, pero hindi sila ligtas. Bakit? Hindi pa sila sumampalataya kay Kristo Jesus. Hindi yung ginagawa mo yung basehan doon. Faith, children of God by faith in Christ Jesus. That's the basis. Kung nagbago man sila, kahit wala silang new nature, incomplete pa rin yun. It's just a reformation of the flesh. Pinaganda mo lang. Kahit naman ganito yung flesh, pakinggan niyo po ito ha. Kahit po gaano kasama yung flesh, pwede mong pagandahin. Appealing yan. Pwede mo yung lagyan ng mga beautification. Okay? Pwede mo yung i-purify. Pwede yung gawin. Pwede yung ganoon.
Pwede yang mag-appear in the Oscars. Pwede yang mag-appear in the Golden Globes. Pwede yang mag-appear with awards and plaques. Ang problema mo lang, not forever. Because it will perish. Pero ito, kung meron ito ang tao, patayin mo ang tao na yan, babangunin ng Diyos yan isang araw. Amen. Babangunin yan mula sa mga patay. O teka, wala na yan, buto-buto na lang yan. Anong sabi ng choir? Sa tao, impossible. But with God, nothing should be impossible. At yun yung promise niya sa mga mananampalataya. We which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so shall we ever be with the Lord. Dead in Christ shall rise first. Okay? Kahit namatay, merong pangako. Bakit? May new nature nagsimba lang, pero walang Kristo. Wala talagang Kristo sa buhay. Ay, hindi babangon yun. Okay? Kasi ang binabangon lang, dead in Christ. Yun lang Hindi sinabi na all dead. Hindi. Hindi sinabing lahat ng tao. Hindi. Lahat ng tao gusto iligtas ng Diyos, hindi lahat naniwala. O paano yan? Saint lang. Yung in Christ lang. Yung may bagong pagkatao, yung may bagong nature lang. Siya lang ang babangunin ng Diyos. Nakakasunod po tayo? So, doon tayo sa pangalawa. Identification. Pangalawa, realization, mga kapatid. Na-identify natin, meron tayong old nature at meron tayong new nature. Identify natin sila. Ngayon, ang reality ito, Galatians 5. Yung verse natin kanina, mga kapatid, this is our reality. Ang sabi dito, verse 17, for the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that he cannot do the things that he would. I-realize natin, mga kapatid, na identify mo, may dalawa tayong nature. Please realize, tubig at langis yan. Hindi yan pwede mag-mix. Ang old nature, ito yung gusto niya. Ang new nature, ito yung gusto niya. Hindi mo pwede sabihin, pwede bang gitna na lang tayo, friendship? Pwede bang maging magkaibigan na lang yung flesh saka yung spirit, Hindi pwede yun. Either, ang gagawin sabihin ng, kapag ginawa mo yon, ang ginagawa mo, ginigrieve mo yung Spirit of God. Ginigrieve mo. Sa palagay mo, napiplease mo ang Diyos? Hindi. They that are in the flesh cannot please God. So, ang flesh mo may desires. And remember, the desires of your flesh are carnal things. Mga things of the flesh, mga makalaman na bagay. Okay? Yun yung kanyang desire. And please realize na ayaw niya sa gusto ng new nature. Ayaw niya. Ayaw ng flesh mo, masunod to. Ayaw naman ng spirit mo na masunod to. Kontrahan po yan. Amen. Lahat ng saved, kailangan ma-realize na nangyayari to. At nangyayari yan sa ating buhay. Nandiyan po kayo? Amen. These are contrary the one to the other, so that he cannot do the things that he would. Tignan natin si Paul, Romans 7, para makita natin paano nangyayari itong struggle na to sa ating sarili. Romans chapter 7, magsisimula tayo sa verse 15. Verse 15, chapter 7, Romans. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. Ang gulo, no? Ang gulo. Yung gusto ko gawin, di ko magawa. Yung ayaw ko gawin, yun yung nagagawa ko. Ang gulo. Totoo po, mga kapatid, yan ang meron sa loob ng bawat isang mananampalataya.
Pero ito ang realidad niyan mga kapatid. Ang madalas na nanalo dyan, yung flesh. Ang madalas na nagwawagi dyan, yung flesh. Amen. Bigyan ko kayo ng proof. Labas nyo yung cellphone nyo, labas nyo yung Bible nyo. Paggabi, galing kayo ng trabaho, galing kayo ng school. Ilapag mo yung Bible mo dyan, labag mo yung cellphone mo dyan. 99% cellphone mo yung bibitbitin mo eh. Amen. 99%. Hindi, kahit ba nasa lamesa mo yan, Bible, cellphone. Kahit pa, ilagay mo yung cellphone sa ilalim ng Bible. Pag pumunta ka sa lamesa mo, pagod na ako. Ay, Bible, wow. Cellphone. Yeah? Why? Kasi yun yung nagiging default choice. Dahil, sanay ka naman talaga sa flesh dahil nung pinanganak ka pa lang, flesh ka na. Okay? Nung pinanganak pa lang tayo, so natural na sa atin ito. Amen? Natural. Pero hindi porket natural na ito, ay dapat mong gawin o dapat mong sundin. Ang realidad, mga kapatid, merong struggle. Okay, ang isang mananampalataya, merong struggle. Ang gustong gawin ng new nature natin, paglingkuran ng Diyos. Pero ang gusto gawin ng flesh natin, yung nais niya. Yung i-please yung sarili niya. Yung sarili ng choice. Okay? Ito pa. Verse 15 pa lang yun. Verse 16. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. For the good that I would, I do not. But the evil which I would not, that I do. Nakita nyo ba dito, puro I? That's the struggle in the flesh, mga kapatid. Now, if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. I find in a law that when I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God after the inward man, but I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Di ko alam kung na-utter nyo na to sa buong buhay nyo. But if not, maybe namumuhay kayo ng tama, ng may kabanalan, or hindi nyo pa nare-realize kung gaano kasama yung flesh na meron ka. Because in verse 24, sabi ng Bible, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Mga kapatid, agree with the Bible. I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. Walang mabuti dito. Okay? Pwede mong pagandahin, pwede mong gawin yung mga gusto mo dyan, pwedeng magmukha yung okay sa sanlibutan, pero hindi yan okay sa Diyos. Amen? Hindi porket sa nakikita namin, sa panlabas mong anyo, okay ka, ay okay ka. What's inside? What's happening inside? Ano nangyayari sa loob? Do we have a struggle? Or lagi ang nagwawagi lang yung all? Diyan po kayo. I'm preaching this dahil kailangan ng mananampalataya ng salita ng Diyos para labanan to. Dahil most of the time, mag-yield ka lang sa old nature. At pag nangyari yun, hindi ka mag-grow. Hindi tayo mag-grow. Magiging stagnant ang ating Christian life at walang movement sa ating pananampalataya na, mga kapatid, isipin mo na lang, a-attend ka linggo-linggo pero walang nagbabago sa buhay mo. Sayang yun. Sayang yun. Sinasayang mo yung buhay mo. Amen. Isipin mo, yung dating nahihirapan ka, nag-i-struggle ka sa kasalanang yun, hanggang ngayon, yun pa din, mga kapatid. There's no victory. Mga kapatid, that's the struggle. And I'm here to preach to you and tell you that there is victory. There is a victory available, mga kapatid. Hindi dapat tayo mabuhay sa Romans 7 na ganito yung nangyayari sa atin. But I'm preaching this because this is the reality. And maybe yung iba sa atin, hindi nga nagtatry lumaban. Ay, magcha-church. O, church lang ako. Pero yung puso, malayo naman dito.
Yung isip tumatalon doon sa kapitbahay. Doon sa mga gagawin sa labas. Your state of mind is not here. It's somewhere else. Down the road. Amen. No? Ganun yung mangyayari. We should realize na meron po talagang battle sa isang mananampalataya. Everyday yan. Our old nature, ito pa ha, ang old nature natin, please, hindi mo yan mababago. Korap yan. Hindi mo yan mababago. Hindi mo kayang gawing ganito yun. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng yung flesh mo, gagawin mong spirit. Hindi pwede eh. Flesh is flesh, spirit is spirit. It could not be changed. Okay? Cannot. Hindi natin pwedeng paghaluin, kagaya nga po sinabi ko sa inyo kanina. Either, meron kang new one, or you will stick to the old. Hindi pwedeng, ay, pwede ba yan pagsabayin? Ay, hindi po mga kapatid. Kapag pinagsabay mo yung laging old, mangyayari ang magwawagi. 1 Corinthians 9. 1 Corinthians 9, 27. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a cast away. Di ba? Pwede tayong maging cast away eh. Pwede po. Pwede tayong saved pero wala tayong matanggap na reward sa judgment seat of Christ. Possible po yun lahat mga kapatid because we have allowed our lives to live on the flesh and not on the spirit. Religion. Colossians 2. Colossians 2, 20 to 23. Isa pa. Alam niyo po ang religion? Yakang-yaka yan dito. Sa old nature. Gustong-gusto ng religion to. Ay, yung old man mo, gustong-gusto niya religion. Yung old man natin, gustong-gusto niya relihiyon lang. Hindi yung tunay na Christianity. Kasi ang relihiyon, tignan nyo, Colossians 2, verse 20. Wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why as though living in the world are ye subject to ordinances? Anong matatagbaw mo sa religion? Touch not, taste not, handle not. Yun lang. Huwag mo hawakan yan, huwag mong puntahan yan, bawal yan. Ito lang gagawin mo, ito lang. Which all are to perish with the using after the commandments and doctrines of men. Which things have indeed the show of wisdom in will worship, and humility in neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. Pero all of that is just a pretension. Kaya ng religion kumopya, pero hindi niya kayang maging ito. Panggagaya lang ito. Panlabas na anyo, panlabas na worship, panlabas na mga bagay, pero inside, walang kaligtasan. It is very, very possible, mga kapatid, to be in a religion and not to be in Christ. So lastly, preacher, anong dapat naming gawin? Na-identify mo na may two natures, na-realize mo na meron talagang laban na nangyayari, contrary ito sa isa't isa, hindi to pwedeng paghaluin. So lastly mga kapatid, confrontation. How do we confront this? How do we fight? Paano mo lalabanan? Pagpipray mo lang ba maghapon? Lord, please. Ganun ba? Okay. How do we fight this flesh? How do we win this battle? Gusto nyo ba malaman yung sagot? Amen? Are you interested o satisfied ka na sa flesh mo? O gusto mo na lang, ganyan na lang, yung hindi ka lumalago sa iyong pananampalataya. Yung satisfied ka na, naaawit ka lang sa Diyos, pero sa totoo lang, palabas na lang yun. Yung aaten ka sa simbahan, pero sa totoo lang, hindi ka na blessed. Dahil, nagiging habit mo na lang, parang kung paano ka kumakain araw-araw, ganun lang. Hindi na siya, kaya nga pinangalanan ko yung series na to, Christian Life.
Kasi this is about life. Are you living as a Christian or are you dying as a Christian? It's either you're living or you're dying. Preacher, pwede ba yun? Nandito naman kami linggo-linggo pero namamatay na ang aming pananampalataya. Yes. It's possible. It's possible to die in the Christian life. Na wala na. Nawalan ka na ng gana, tinamad ka na. Amen. Binubuhat mo na lang yung flesh mo dito linggo-linggo. Pero wala ka ng joy of the Lord. Wala ka ng peace of God. It's very possible. Pwede kang mag-street preaching pero wala na talaga yan. Pwede kang umawit sa choir pero wala talaga yan. Awit ka. Wala naman nangyari sa buhay mo. Wala naman nangyari sa buhay ko. Amen. Diyan pa po kayo? Amen. Kailangan natin ito maintindihan kasi reality ito. Ayaw ng Diyos. Kaya tayo nahihirapan eh. Kasi tinatry nating mamuhay para kay Kristo eh. Yung flesh natin, yung ginagamit natin. Diba dinescribe na nga natin yung flesh? Walang ang good dyan. Paano mo ma-please ang Diyos gamit to? Tinatry natin by our own power, by our own might, gawin yung mga bagay na to. Ako. Romans chapter 7, puro ako yun. Compare mo sa Romans 8. The Spirit. It is no more I. It is through Christ. Okay? Confrontation. How do we confront? Romans chapter 6. We should realize that the food of the Spirit are the words of God. Okay? Ang pagkain po ng ating espiritual ay walang iba kundi salita ng Diyos. In order to combat the flesh, ang tanging pamamaraan para malabanan mo, para magapi, para ma-render na patay, para hindi na ito manggulo sa atin, mga kapatid. But lilinawin ko po mga kapatid, hindi ito mawawala ha. Kahit 10 years na tayong saved, kahit 15 years na tayong saved, kahit 20 years na tayong Kristiyano, nandoon pa rin yan. Kaya nga sabi, neither give place to the devil and make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Kasi once na binigyan mo lang yan ng konting uwang, mabilis yan, mga kapatid. Yung parang gutom na gutom. Kasi ginugutom mo siya eh. Okay? Pag pinapakain mo yung sarili mo ng salita ng Diyos, lumalakas yung spiritual, at yung itong old flesh na ito, nagugutom yan, nag-starve yan, nagugutom yan. Bigyan mo yan ng pagkakataon. Susunggab yan. Because that's the flesh. Romans chapter 6, verse number 17. This is how you combat, mga kaibigan, mga kapatid, this flesh. But God be thanked that ye were the servants of sin. Notice, ye were. Past tense, nangyari na. Because of salvation, ye were the servants of sin. But ye have, listen, obeyed. But ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Ang way para hindi ka mamuhay sa flesh, sa lust nito, para sa mga kagustuhan nito, the way para hindi tayo doon magpatuloy, mga kapatid, is the form of doctrine. Na matatagpuan mo din dyan sa Romans 6. Doktrina ang panglaban doon. Eh ano ba yung doctrine? Teaching. Saan galing? Sa salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi mahirap ito. Hindi ito calculus, hindi ito physics, hindi ito chemistry, mga kapatid. Okay? The way para hindi tayo magpatuloy sa kagustuhan ng laman, though nandiyan lang yan, di yan mawawala, as long as we live, as long as we are in this corruptible body, okay? Nandiyan yan. The way to combat that is to grow
by partaking of that word of God. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Walang ibang pamamaraan, intake lang po ng salita ng Diyos, mga kapatid. Intake lang ng salita ng Diyos. Remember, nung bago ka sigurong saved, ang gana-gana mo sa mga lahat ng mga gustong lahat papakinggan mo, lahat sasamaan mo, lahat basta may salita ng Diyos, nandoon ka, lahat ng service, present ka. Why? Kasi eager na eager yung newman mo kasi may bago dun eh. May bago sa loob mo. Hindi na lamang ito, kundi meron panibago. So yung panibago na yun, interesadong lumago. Interesadong mag-grow, interesadong matutunan ang mga bagay ng Diyos. Pero tiga mo, watch yourself kapag lumayo ka sa salita ng Diyos. Pag inihiwalay mo yung sarili mo sa salita ng Diyos, ito na naman yung makikita mo. Kasi iyak na naman tayo sa Diyos. Tapos mag-pray na naman tayo sa Panginoon. Lord, sorry po. Lord, sorry po. Lord, patawarin mo po ako sa nagawa kong ito. Pero ano sabi ng Bible? But ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. In order for us to have victory over this flesh, habang tayo nabubuhay ngayon, kailangan sumunod tayo sa form of doctrine which was given here sa salita ng Diyos. Babasahin ko po ha. Verse 1, chapter 6. Malapit na po tayo. Believe it or not. Okay? What shall we say then? May tanong kasi. Shall we continue in sin that grace may abound? Dapat ba tayo magpatuloy sa kasalanan para managana ang biyaya? Anong sagot ng Bible? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Believe that. That's the word of God. Ang sabi ng salita ng Diyos, patay na po tayo sa kasalanan. Amen? Dead, know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? And this baptism is not water baptism, this is spiritual baptism na nangyari sa lahat ng sumampalataya kay Kristo Jesus. Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father. Kung paano si Kristo namatay, patay din tayo. Paano si Kristo nilibing din tayo. Kung paano si Kristo nabuhay, even so, we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Knowing this, pakinggan niyo po, knowing this, dapat alam niyo ito, that our old man is crucified with Him. Do you believe that? Pinako na kasama ni Kristo. That the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Knowing that Christ being raised from the dead, dieth no more. Death hath no more dominion over Him. For in that He died unto sin once, but in that He liveth unto God. So ano dapat kong gawin, preacher? Based sa mga truths na yon, namatay si Kristo, napako si Kristo, 'di ba? Na-crucify siya, napako si Kristo, so napako din tayo, sabi ng Bible kasama niya. Namatay siya, namatay din tayo. Bakit namatay si Kristo? Dahil sa kasalanan. So tayo patay na rin sa kasalanan. Nilibing siya, nilibing din tayo. Si Kristo nabuhay, may kasalanan pa ba siya? Nabuhay siya? Wala na. At never naman siya nagkasala, pero siya yung naging kasalanan, tama? Naging kasalanan siya, kaya siya namatay. O nung nabuhay siya, may sin pa ba sa kanya? Not anymore. Paid na. Mga kapatid, wala na. So kung papaanong paraan na si Kristo nabuhay mula sa mga patay na walang kasalanan, gayon din daw po tayo. Verse 11, likewise, reckon ye also yourself to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that he should obey it in the lust thereof. So pwede na kahit meron tayong old nature, pwedeng hindi ito ang mag-reign, pwedeng hindi ito maghari, pwedeng hindi ito masunod. Amen? Amen. But we should obey that form of doctrine.
Neither yield, verse 13, ye your members, as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God, that's those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Do you believe that? Wala na daw pong dominion ang kasalanan sa atin kasi hindi naman tayo nasa ilalim ng batas, kundi nasa ilalim tayo ng biyaya. What then? Shall we sin? Because we are not under the law but under grace? God forbid. Know ye not that to whom ye yield yourselves servant to obey, his servant ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Nakita niyo yung verse 16? You could choose whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Ngayong saved na tayo, you have a choice to make. Saan ako mag-yield? Saan ko ipapagamit yung katawan ko ngayon? Doon pa rin sa dati o dito na sa panibago? Sa dati, deceitful lust. Sa bago, body as living sacrifice. Saan ko na ipapagamit ngayon? Doon pa rin sa dati o sa panibago? Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey? Kung kanino mo pinagamit, doon ka alipin. Simple lang. Kung dito ka pa rin, pinapagamit mo pa rin ang sarili mo dito, alipin ka niyan. Alipin ako niyan. Pero kung dito na natin napapagamit, mga kapatid, dito tayo nagiging servant. Servant of righteousness. You have a choice. I have a choice. Pero papaano? Papaano na, preacher, gusto ko ito'y lagi mananalo? Ay, talagang salita nga lang ng Diyos. Amen. Talagang dapat dalasan mo yung pagkain mo ng salita ng Diyos. Tayo nga minuminuto, gutom Be, meron ba dyan cornic? Abe, meron ba dyan? Pengi nga. Makakita ka dyan, uy, biko, sarap. Uy, ano yan? Puto bumbong, ano ba, ninupa ka. Lahat na, di ba? Pag tayo nga, sa ating laman ito yung sa pagkain, mga kapatid. Sa ating laman, kapag may nakita kang gusto mo, ay, gusto ko yan. Bili ako yan. Kain ako yan. Kato. Sinasatisfy mo agad yung desires Nakita niyo po? Bakit? Kahit di ka naman gutom masyado, pero sinasatisfy mo. Kasi gusto mo yung bagay na yon. Mga kapatid, kung gusto mong lumago sa pananampalataya, kung gusto mong ikaw matutunan ang kagustuhan ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid, walang ibang pamamaraan. Desiring the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Next week, yun yung topic. Desiring the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. There's no other way. Kahit bumalik-baliktad tayo dito, ikot-ikutin natin yung Bible, wala talaga Hindi katalinuhan ang sagot. Hindi kahit na anong gimmick ang sagot. Wala talaga, kaya nagbibigay tayo ng time sa preaching Bakit? Because it's the Word of God! Walang ibang way! Kung merong ibang way, ginawa na natin, but there's no other way, mga kapatid. Manifest His Word through preaching. Amen. Amen. By the grace of God, mga kapatid, I hope, naging pagpapala po sa atin that these two conflicting natures, present sa atin yan, ng mga ligtas. Pero kung papakainin mo ng papakainin yung new nature mo, yan yung mananalo. Amen. Amen? Amen. Tayo po ay manalangin. Lord, thank you so much for this wonderful time with your word. I hope na naging blessing po sa mga mananampalataya. I hope to those na hindi pa po saved, wala pang katiyakan ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus, that they might find the Christian life more appealing than the things of this world. Lord, yes, may struggle po kapag saved. Kapag ikaw ay ligtas, meron ng two natures na naglalaban. Pero I'd rather choose that rather than the flesh na talagang death lang sa dulo. Pero yung isa, everlasting life ang dulo. Lord, thank you so much for the victory which we have in the Lord Jesus Christ. Turuan niyo pa po kami. Turuan niyo po ang bawat isa. By and by, Panginoon, ipaunawa niyo po sa aming mga doctrines po na ito.
Salamat dahil mahina po kami talaga sa aming flesh, pero malakas po kayo. At kung papakainin namin na aming flesh lagi, talaga pong mananalo lang ang flesh. Pero if we will heed today to desire the sincere milk of the word that we may grow thereby, I know, Lord, tutuparin mo ang sinabi mo sa salita mo, lalago po kami. Kaya Lord, be with us, be with this church. Tulungan niyo po, may mga struggle, may mga pinagdaraanan, Panginoon, na ilapit na po sa paanan niyo, Panginoon. Isuko na po. Na wag na pong mag-hold doon sa kasalanan po na yun, kundi, Panginoon, talaga pong ibigay na po lahat po sa inyo. At ipagamit na po namin ang aming katawan as servants of righteousness. Salamat, Lord, for this day and for this hour. In Christ's name we pray. Amen.